Palang umaga. Amen. So, nakakaiyak ko talaga yung mga awitin yung pangako ng Diyos, no? So, sa awitin pa lang po, talaga pong maganda po yung Like, share, no? subscribe. Ang pag-ibig ng Diyos talaga, no? Wala po talaga, At ang lahat po ng kantang yan po ay napaloob po doon ng mga pangako niya. Amen? Amen. So, purihin po ang Diyos sa buhay. Bago po ako mag-start sa mga pangako ng Panginoon, inis ko rin po magpasalamat sa Diyos, amen, sa araw-araw ng buhay, pag-asawa, amen. So, purihin ang Diyos, araw-araw yung lakas, pag-iingat ng Diyos, no, sa aming trabaho, bagamat 2 times a week yung trabaho ng aking asawa, so, bahala ang Diyos na magdugtong, amen. At sa aking trabaho naman po, at ang Diyos po ay nagsusupply ng kalakasan, amen. Pag-iingat, gabay niya sa aking buhay, amen. So, purihin po ang Diyos at yung mga himala, pagpapala ng Diyos na pinaparanas niya, na pinapadaan po niya sa mga tao na mga pinagpapala niya. Amen po. At yun po, samahan niyo po ako sa Hebreo. Ang mga pangako ng Diyos, amen, dito po sa Hebreo, magmula po sa 35 hanggang 36. Ang sabi po dito, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Amen. Ang 36, sabi niya, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pinangako. Amen. Purihin po ang Diyos o nabuhay sa kanyang mga salita na tunay po na huwag daw po tayo mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Dahil po, ang pananampalataya po natin sa Diyos, yun po yung daan. Amen. Upang po tayo makapagpatuloy, upang po natin matanggap po natin ang mga pangako ng Diyos. Amen. Dahil po sabi po doon na ang gantimpala po na naghihintay para sa atin. Meron pong gantimpala. Ano po ang gantimpala ng Diyos? Kung tayo po magpapatuloy mananampalataya, sumunod sa Kanya, ay yung buhay po na walang hanggan. Amen? Hindi lamang po yun, habang nandito po tayo sa lupa, habang po tayo nananampalataya, sumusunod sa Diyos, amen, nakakagana po tayo sa Kanyang mga inuutos, sa Kanyang mga naibig at nais, amen, hindi tayo naman din po ay hinaganantipalaan ng Diyos, ng buhay, Diba, pinagpapala po tayo in every ways ng mga pagpapala ng Diyos, pinapadaan po niya yan. Amen? Sa lahat po ng nakakaranas, na nanampalataya sa Panginoon, nararanasan po nilang pagpalain literally ng Diyos. Amen? Kaya sa Jesus My Life, nandito po, marami po tayong pagtitiisan pag tayo nananampalataya. Sabi po diba sa 36, na kailangan po nating magtiis. Amen? So, ang pagtitiis po ay kabahagi naman po ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Diba, 1 Peter 2:21, 22, kung hindi po ako nagkakamali. Amen? Na ang pagtitiis daw po natin ay bahagi daw po yan ng pagkatawag sa atin. At ang ating Panginoong Hesus, amen, ang siya pong ginamit upang po atin pong tularan ang kanyang pagtitiis. Diba? Nagtiis siya sa cross nang tayo po iniligtas niya. Amen? At hindi lamang po si Jesus Christ, even ang kanyang mga 12 disciples. Amen po? Marami po silang nararanasan na pagtitiis. Amen? Ng paghahayag ng mga salita ng Diyos, na pagsunod nila kay Kristo. Amen? So, si Peter, anong nangyari kay Peter dahil sa pagsunod niya sa Diyos? Sa pagsunod niya, paghayag niya sa mga gandang balita, no? Diba? Pinako siya ng pabaliktad. Amen? At si Apostol Paul, ano pong ginawa sa kanya? Nilatigo din po siya 39 stripes. Then inano po siya sa mantika ng pinakulo. Amen? Doon po siya namatay. Kaya po, ang pagtitiis po ay bahagi po ng ating pagsunod sa Panginoon. Tayo man po ngayon ay maraming pagtitiis. Amen? Ano po ba ang mga pagtitiis natin ngayon? Meron tayong mga sakit, meron tayong nararamdaman, meron tayong mga pagsubok, kanya-kanya tayong mga pagsubok sa buhay. Amen. Sino po ang mga walang pagsubok ngayon? Kahit po yung mga estudyante, meron po yung pagsubok. Amen. Kahit yung mga maliliit na bata, meron po yung mga pagsubok na kinakaharap. How much more po tayo na nasa adulting na. Amen. Nandun na po yung mga duties, nandun na po yung mga bills, ano po yung kakainin natin bukas, ano po yung kakainin natin mamaya, di ba? Mga pagsubok po sa ating buhay yan. Amen. Lalo na po yung mga walang katapusang bayarin. Amen. Kaya po, pero po, tandaan po natin,
na habang tayo sumusunod sa Panginoon, huwag po tayong aalis doon. Sa kabila ng mga ganyan nating nararanasan, huwag po tayong aalis. Amen. Huwag po tayong tumalikod, huwag po tayong mawawala ng pananampalataya dahil manghihina na tayo, aalis na tayo. Amen. Katulad po ng ilan na hindi na po natin nakikita. Amen. Kaya po magtiis po tayo habang po tayo nasa pagtitiis. Amen. Nakaupo po tayo, nakikinig po tayo ng mga salita ng Diyos. Amen. Kaya po, mahalaga po sa ating buhay ang pananampalataya at ang pagtitiis natin po ay meron po niyang gantimpala sa dulo. Amen. Dahil po atin daw po matatanggap ang pangako ng Diyos kung tayo po'y magtiis hanggang dulo. Diba, Mateo 24 verse 13, kung hindi po ako nagkamali na ang mananatiling tapat, ang siya lamang po mananaliligtas. Amen. Pagpapalin po ang Diyos na buhay, napakabuti po ng Diyos dahil po sa atin, pakikinig ng kanyang salita, marami po tayong natutunan, marami pong tumatak sa ating isip, sa ating mga puso. Amen. Alam mo po ang Diyos dahil mabuti siya. Amen. Amen. Hindi man po tayo perfect na namumuhay sa mundo ito. Amen. Pero ang Diyos po ay perfect po siya. Amen. Pero po habang tayo po meron po tayo minsan na nagkakamali, pero po bumalik po tayo ulit agad sa Panginoon. Huwag po natin hayaan na mawala na po tayo, ma-depart na po tayo doon sa ibig at nais ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kung ikaw nagkamali, parang tatay, di ba? Parang magulang natin, na pagka tayo nagkamali na, di ba, humingi tayo ng tawad, sorry, di ba? Ma, sorry. So, ganun din naman po, Lord, sorry kasi ito, nagkamali ako, di ba? Ganun. Kung ang tao, huhusgahan tayo, amen. Lagi ko po sinasabi, dahil marami ko ng bis din to talaga naranasan, amen. Kung ang tao, i-judge ka niya, amen. Pero ang Diyos, bibigyan ka niya ng pagkakataon, manumbalik, ayusin ang buhay mo sa harapan niya. Amen. Pero ang tao, huhusgahan ka niya, ito ka, didigpit ka niya dyan, ibataon ka niya na ikaw ganyan ka na, ganito ganyan ka na, di ba wala kang pagbabago, di ba? Pero ang Diyos lagi ko siya nabibigay ng chance. Amen. Na kung ikaw lumubog, ikaw nadapa, ikaw na humangon ka, tumayo ka, chini-cheer up tayo ng Diyos. Amen? Chini-cheer up tayo ng Diyos. Tumayo ka, magbago ka muli, humarap ka sa akin muli, baguhin mo ang buhay mo, di ba? Ganun siya eh. Amen? Kaya po, mabuti ang Panginoon natin. Amen. Hindi man po natin siya nakikita, pero sa salita niya, atin pong mararamdaman ang pagmamahal. Amen po po ng Panginoon. Amen po na, alam po, hindi po ako yung pag sa tuwing nag-aaral ako, parang wala siyang pumapasok sa isip ko, kaya sabi ko sa asawa ko na, sabi ko, tulungan mo naman ako na kasi parang wala talagang pumapasok sa isip ko, pero purihin ang Diyos, pag nasa harapan po talaga ako, tunay po na sa Diyos mo talaga lagi pagkakatiwala yung mga bagay na hindi mo kaya. Amen. Totoo po yung Santiago 1:5, nahihingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Katulad kanina, sabi ko, darling, wala pa akong revelation, wala pa akong ganito. Sabi niya, anong ginagawa ng Santiago 1:5? Sabi ko nga pala, pero nung nakaraan ko pa ito inaaral, wala pa talagang pumapasok sa isip ko na revelation. Ang dami-dami pumapasok sa isip ko na kung ano-ano, huwag ka nang tumayo kasi masakit ang ganito mo, huwag ka nang, sabi ko, purihin ang Diyos, sabi ko sa talas ka talaga, sabi ko, pero salamat sa Panginoon, while ako na nakaupo dyan, nagpipray ako, na ang Diyos talaga mangusap, siya po yung magpapahayag ng mga pangako niya, dahil hindi ko kaya, kasi alam naman natin, tayo-tao lamang, nakakalimot, minsan namimintadlak pa, amen? Pero purihin ng Panginoon, sa Kanya po talaga ang papuri lahat, amen? Ang pangako ng Diyos, amen? Mabuti ang Panginoon, no? Ang sabi, di ba, sabi po niya doon na huwag daw po natin alisin ang ating pananampalataya sa Kanya at kailangan po natin magtiis upang pumakamta natin ang mga pangako ng Diyos, ang Kanyang mga ipinangako. Marami pong ipinangako ang Diyos sa Biblia. 3,000? Hindi lang. Amen? Kaya po, marami pong pangako ang Panginoon, hindi lang po pag-iingat, mga pagpapala ng Diyos at maging ang buhay na walang hanggan. Kasama po yan sa mga pangako ng Panginoon. At yun lamang po, ang pangako ng Panginoon. Sige ko na po kayo sa sunod na gawain sa buhay ni Brad Boy.